Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pang-apat ng linggo ng panahon ng Adviento at ito din ay ang pang-7 araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallio. Sinisindihan natin ang pang-apat na kandila na tanda at simbolo ng pagmamahal. Hindi maaaring isilang ang Panginoon sa tao na walang pag-ibig o pagmamahal. Kaya naman, mga kapatid, alisin natin lahat ng sagabal, lahat ng balakid ng ating pag-ibig, pagmamalasakit at pagmamahal sa iba at sa Diyos. Ang ating kataasan, ang ating pagkamakasarili, ang ating galit, ang ating pagdududa, ang ating mga takot at pag-aalala. Magtiwala tayo na sa gitna ng anuman masakit o mahirap na ating pinagdadaanan, tayo ay palaging binibigyan ng biyaya at grasya ng Diyos. Huwag tayong tumigil na magpasalamat sa Kanya dahil paniwalaan natin ang Diyos ay napakabuti, sobra-sobra. Sa napakaraming beses na kung saan tayo pa rin ay nanatili, na nagkakasala, nakalimutan natin na magpasalamat sa Diyos. Hilingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagaman pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa noong una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas. Sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos, na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami, pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Noong si Kristo'y manawog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ng mga handog na nasusunog at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinulagdan ang mga hain at handog na mga hayop. Mga handog na susunugin ay mahandog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y nihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi,
Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat, and a blessed and a happy Sunday po sa inyong lahat dahil nakapitong araw na po tayo sa ating simbang gabi. Pakigising naman po ang iyong mga katabi. Pakisabi, Happy Sunday! No? Happy Sunday po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating po mga online mass goers. I have a question for all of you. The question is, do you think that life is beautiful? Yes or no? Ano po sa tingin nyo? Pakitype po sa comment section. Another question is life perfect? Agree or disagree? Ano po sa tingin nyo? Perpekto ba ang buhay? Oo o hindi? Maganda ba ang buhay na ito? Oo o hindi? If you go back to Genesis, mababasa po natin doon, nung ginagawa ng Diyos ang lahat, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, mabuti, mabuti, mabuti. This is good. At nung ginawa ng Diyos ang tao, ano ang nasabi? Anong binigkas ng Diyos? Very good. Ibig sabihin, perpekto ang lahat dito sa buong mundo. Ang sansinukob. Hindi po ba? Pero ang tanong ngayon, bakit ba hindi nagiging perpekto ang tingin natin sa buhay? Kung ginawa ito ng Diyos na mabuti, bakit ba minsan hindi nagiging maganda ang ating karanasan sa buhay na ito? Marahil dahil hindi tayo marunong magpasalamat. O baka naman, meron tayong ibang hinahanap sa buhay na ito. Remember this, my dear friends, that life is perfect. Life is beautiful. Life is good because God is good. Because God, in His love, created everything perfect and beautiful. Amen? But life becomes imperfect, ugly,
and bad because of us, because of our ungratefulness. Pag hindi ka na nagpapasalamat sa buhay mo, makikita mo ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mararanasan mo ay pangit, masama, hindi maganda. Sometimes, we need someone else to point how blessed we are. Minsan, kailangan natin yan na merong ibang tao na magsasabi sa atin, gaano ba tayo kapalad? Tingnan niyo po, balikan niyo ang ating nabasang ebanghelyo. Noong dumating ang ating mahal na ina, binisita niya ang kanyang pinsan si Elizabeth. Itong si Santa Isabel ang nagturo, ang nagpakita sa ating mahal na ina ang pagiging mapalad niya. She said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Pinagpala si Maria, pero kinailangan pa rin na ipakita sa kanya ito. Kailangan na ituro sa kanya ito ng kanyang pinsan si Elizabeth. At nung pagkatapos na tinuro, sinabi ni Elizabeth kung paano siya pinagpala, ano po ang ginawa ni Maria? Kung babasahin niyo po pagkatapos ng kwentong ito, maririnig natin ang napakagandang kanta, pagpupuri, pagdarasal ng ating mahal na ina. Ang tawag po is the Magnificat. Look at that. After realizing how blessed you are, you start to thank and to praise God. My dear friends, if you want to be happy, start by being grateful. And if you want to be grateful, listen to the people around you. Look at other people's lives. Hindi mo alam, tinuturuan ka pala ng ibang tao doon sa grasya na tinanggap mo sa Diyos. Hindi mo alam, tinuturo ng ibang tao kung paano ka pinagpala ng Diyos. Kapag po nagmimisa ako sa ibang simbahan, kapag bumibisita ako sa ibang parokya, minsan sinasama ko po ang aking tatay, siyang driver ko, at sumasama din po ang aking nanay. Siya naman po ang aking number 1 fan, ang aking number 1 audience. Kapag pinakilala ko po ang aking mga magulang sa mga tao, palagi ko pong naririnig ito galing po sa kanila. Sinasabi nila, "Father, wow, napakapalad mo kasi buhay pa rin ang iyong mga magulang." Narinig ko din po yan minsan dito sa isang matandang pare. Tinanong ako, "Father, sinong kasama mo sa kumbento?" Sabi ko po, pag weekends, nandyan yung tatay ko. Ang sabi niya, "Alam mo, napakapalad mo. Kasi how I wish buhay pa rin yung aking mga magulang, ginagabayan ako. Nagiging mas madali ang buhay ng pari pag nandyan ang mga magulang." Minsan, kailangan din po natin ng paalaala. Hindi po ba? Dahil kung walang magpapaalala sa iyo, hindi mo makikilala ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Minsan yung pagkain sa hapagkainan na inaayawan mo, yan ang hinahanap ng mga taong gutom na gutom. Yung bahay, minsan, na nirereklamo mo, kinaiinisan mo habang nagwawalis ka, naglilinis ka, yan yung pangarap ng mga walang matirhan. Yung pamilya na kinaiinisan mo minsan, na nirereklamo mo sa Diyos, sila naman ang inaasam at hinahanap ng mga naho-homesick nandoon sa abroad. Yung mga batang pasaway na maiingay, na sakit ng ulo mo, yan naman ang panaginip ng mga magulang na hindi magkaanak-anak hanggang ngayon. Mga kapatid, kapag nalulungkot ka, tingnan mo ang iba at makikita mo, meron kang biyaya na tinanggap na wala sila. And to really experience God's blessing in your life, we always need to check God's blessing. We must always check the blessing that we receive. Paano mo mararanasan ang pagiging mapalad? Bilangin mo yung mga biyaya at grasya na tinanggap mo sa Diyos. In other words, always count your blessing. Amen? Subukan niyo po ito. Pakitaas po yung dalawang kamay niyo. Pakitaas po. Ngayon po, ibaba niyo lang po yung mga daliri ng inyong mga kamay.
kung wala po kayo dito sa aking mga babanggitin. Only put down your fingers if what I'm going to say you do not have in your life. Halimbawa, unang-una po dyan, buhay. Buhay ka ba? Sigurado, huwag mong ibababa. Pangalawa, damit. Meron ka ba sinusuot ngayon? Meron. Di po ba? Huwag mong bababa. Pangatlo, bahay. Tinutuluyan. Tinitirhan. Kahit na renta lang yan. Meron ba? Yes. Kung meron kang roof, merong bubungan sa ibabaw ng iyong ulo, pasalamat ka. Amen? That is a blessing. Pang-apat, pagkain. Nakakakain ka ba? Araw-araw? Yes. No? Pang-lima, kama. Meron ka bang inihigaan? Meron kang natutulugan? Of course. Pang-anim po, gadget. Meron ka bang cellphone? Meron ka bang laptop? Meron ka bang iPad? Sigurado. Wala naman pong tao ngayon na walang gadget, walang cellphone. Hindi po ba? Pang-anim yan. Pang-pito, pamilya, kaibigan. Meron po ba? Of course. Sigurado. Meron. Pang-walo, pananampalataya, faith. Meron ka ba? O sabihin na natin, nanghihina. Okay. Kung wala, baba mo. Pang-walo. Pang-siyam, meron ka bang kalusugan? Kung nanghihina ka, okay. Put it down. Pero panghuli, ito po, ha? Pera, meron ba? Wala. Ayan, ang problema ng napakarami sa atin. Sige po, ibaba nyo. Pero may bonus pa, panghuli. Taas nyo po itong panghuli, ha? Kung meron kayo. May isip ba kayo? May utak ba kayo? O kung meron, taas nyo yung panghuli. Ha? Taas nyo. Nakailan po kayo? Bilangin nyo. Kung gusto nyo po, ibalik nyo itong misang ito. Review nyo. Nakailan kayo? Pasalamat ka kung 8 out of 10. Pasalamat ka kung 9 out of 10. Sigurado, marami po sa inyo, meron 10 out of 10. Perfect! Amen? Pero bakit madalas nagrereklamo ka pa rin? Bakit madalas malungkot ka pa rin? Bakit madalas depressed ka pa rin? Kasi meron kang hinahanap na wala dyan. Bago mo hanapin yung wala dyan, nagpuri ka na ba sa Diyos? Nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Dahil kapatid, lahat ng pinakamahalagang bagay ay nandyan na sa iyo. Kung wala dyan, ibig sabihin, hindi mo kailangan yan. Amen? Dahil kung talagang kailangan mo, kung para sa iyo yan, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para mapasayo. Yan ang paniwalaan mo. Pero kung nandyan sa iyo, kailangan mo yan, para sa iyo yan, at alam ng Diyos, yan ang makakabuti para sa iyo. Amen? Meron pong isang pari, kwento niya, doon sa kanyang parokya, bawat po first Sunday of the month, pagkatapos po ng misa, tinatawagan po niya yung mga tao na may birthday para po doon sa buwan na yon. So, lalapit po yung mga tao na may kaarawan nung buwan, doon sa harap ng altar, ibe-bless po niya yung mga tao. Pero may napansin po itong pari. Kasi buwan-buwan na lang, pag tinatawag niya yung mga tao, meron daw po isang matandang babae, lumalapit din. Walang mintis. From January, February, March, umabot na po ng August hanggang October, matatapos na po ang taon. Bawat buwan, pag merong birthday, nandun din siya. Nagpapabless. Kaya nung minsan, hindi po mapigilan ng pare. Nagtanong doon sa matanda. Sabi niya, Nay, magle-bless na naman ako ng mga may birthday. Napansin ko po, buwan-buwan na lang nagpapabless kayo. Bakit? Ang dami niyo po yatang birthday, ha? Sumagot daw po yung matanda. Alam niya, sabi niya, Father, every day is my birthday. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa katandaan kong ito, pag ako'y ginising ng Diyos, pag namulat ko ang aking mata, I feel that I am born again. I am thankful for the Lord every day because I am alive, because God has given me a new day and a new life. Kaya pagpasensya niyo po, Father, kung ako po ay lumalapit, nagpapabless, dahil ako lang ay nagpapasalamat sa Diyos na pinapalakas pa rin niya ako kahit na may edad na ako. Wow! O nga naman po, no? Kaya kayo po, papasalamat ba kayo pagkagising niyo? O baka naman, puro reklamo lang. Iniisip mo agad ang problema mo. I want you to remember this, my dear friends, that gratitude is not only a celebration
when you experience good things coming to you. But what is gratitude? Remember this. Gratitude is a declaration that God is good no matter what happens. Bakit nagpapasalamat ka? Hindi lang dahil nakakatanggap ka ng mga mabubuting bagay. Pero palagi kang magpasalamat kasi mabuti ang Diyos kahit na anong mangyari sa iyong buhay. Dahil mabuti ang Diyos, pagpapalain at pagpapalain ka niya. Pupunuin at pupunuin ka niya. Ito po ang ating pag-asa. Hindi tayo papabayaan ng Diyos na tayo ay mabuhay, na walang grasya, na walang biyaya. Palaging merong biyaya, palaging mayroong grasya na ipagkakaloob ang may kapal. Kaya mga kapatid, magtanim tayo ngayon ng pasasalamat sa Diyos para bukas sa kinabukasan, mamunga ito sa isang magandang buhay at isang buhay na puno ng pag-asa. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kasama ni Mariang Kabanal-Banalan at ni Elizabeth, tayo'y dumulog kay Jesus na masuyo nating tagapagligtas at magsumamo tayo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, sa mulat-mula pa man, kabahagi ka na ng Ama. Halina ngayon at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salita ng buhay, ikaw ang aming dakilang lumikha at tanging pag-asa. Halina't tubusin ang gawa ng iyong mga kamay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Anak ng Diyos, nang dahil sa pag-ibig mo sa amin, di ka nag-atubiling magkatawang tao. Halina't palayain kami sa kapangyarihan ng kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, itulot mong maging bukas ang aming mga kalooban at mapuspos nawa kami ng pananabik na gaya ng kay Mariang Kabanal-Banalan sa paghahanda para sa iyong pagsilang. Ikaw ay nabubuhay, naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mulanin ay iyong pingin.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ni hahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kahawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Please read niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masta't abot-abot. Sa pag-ibig salat, katarungay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa aming ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungan lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihingi ng mabilis na kaginhawaan ng kanilang mga pangangatawan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin naman pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Mahirap pong umasa na hindi ka marunong magpasalamat. If you want to be hopeful, first be grateful. If you cannot be grateful, it will be difficult for you to be hopeful. Kasi ano po ang pasasalamat? Nakikilala mo na ikaw ay binigyan ng biyaya ng Diyos. Kung doon pa lang hindi mo nakikita ang kabutihan ng Diyos sa iyo ngayon, paano mo pa makikita sa kinabukasan
na ikaw ay bibiyayaan ng Panginoon. Dahil yan ang ibig sabihin ng pag-asa. Ikaw ay nakatingin sa kinabukasan, ikaw ay nakakapit sa Diyos, sa kanyang pangako na may gagawin siyang mas mabutit maganda sa iyong hinaharap. Kung ngayon pa lang hindi mo na nakikita na gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay, paano mo pa makikita ang Diyos ay nasa iyong kinabukasan? Kaya nga kung gusto mong mabuhayan ka, maging matibay ang iyong pag-asa, ngayon pa lang, kailangan mong matutong magpasalamat palagi. The foundation of hopefulness is gratitude. Because when you're grateful, you're aware and conscious how good God is to you at the present. And because of that, you know, you expect it, you anticipate it, you wait for it that in the future, God will also be good and God will bless you abundantly. Ang aking pong assignment sa inyo ngayon, ano ba yung mga pinapasalamatan niyo gitna ng inyong mga pagsubok? Sulat niyo po. Kahit na pagsubok yan, kailangan mong pasalamatan. Huwag ka magrereklamo. Pasalamat ka. Yang iyong mga pagsubok, yang iyong mga problema, yan ay grasyang nakatago. Nakabalot lang sa sakit ang grasya ng Diyos diyan. So, list them. Gumawa ka na listahan na mga problema mo at bawat isa, maganda 10, ha? Sulat nyo lahat ng mga problema nyo, lahat ng kinakasakit ng ulo nyo. Isa-isa. Balikan mo at bawat nabasahin mo, bawat pagbabasa mo dyan, pag nakita mo, sabihin mo lang, thank you, Lord. Sulat mo, yung matigas mong ulong asawa, thank you, Lord. May sakit ka sa iyong pangangatawan, thank you, Lord. Pasaway ang iyong anak, thank you, Lord. Marami kang utang, thank you, Lord. 10 po. At sa bawat isa, pasalamat ka, kikita mo, masasaya ka, at dyan mag-uumpisa na mabuhay ang iyong pag-asa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na.